iyo pong tanggapin ang mensahe na personal na para sa iyo. Tayo po ay manalangin. O Diyos, sa bawat sandali na kami ay tinipon mo sa isang lugar na kagaya nito, meron ka pong personal na mensahe sa bawat isa. At ikaw ay nagmimithi na ang bawat isa ay tanggapin ang mensahe na iyong ipaunawa sa pamamagitan ng iyong Espiritu. At makapagpasya ang bawat isa na mabuhay ayon sa salita ng Diyos. Salamat at muli ang pagpaparangal, pagsamba at pagluwalhati sa iyo lamang, Ama, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Ang salita po o ang word na message, habang tinititigan ko ito, dahil pamilyar sa akin ang word na message. Kapag ito ay isinalin mo sa salitang Kastila ay mensahe. Pero ano nga ba sa Tagalog ang message? At ito ang nakita ko sa Tagalog, ito ay balita o pagpapadala ng pagpapasabi. Pero habang tinititigan ko yung word na message at ako ay nagbubulay, sapagkat narinig ko noon, kapag ang tao ay nasa mess, magkakaroon ng message. So, ang isang meaning ng mess ay yung nasira ang plano, nabigo. Pero, ayaw ko kung bakit ako'y nakatingin doon sa word na message at aking pinaghiwalay ang mess at sage. Tinignan ko ang sage, a wise man, at ang mess, a table full of food. Kaya pag kinonekta ko yung message, ang ibig sabihin na a wise man full of food. Purihin ng Panginoon. So isang matalinong tao na napakaraming pagkain. Yun po ay sa paghihiwalay ng isang salita sa dalawang salita na mess at sage. Pero ang tunay na meaning ng one word na message is the art of communicating something that is of value. Yun po ang message. Pero atin pong unawain na ang laman ng message ay si Jesucristo at dapat na siya lagi ang nilalaman ng bawat mensahe. At ang Panginoong Jesucristo ang buhay, ang Panginoong Jesucristo ang kaligayahan, ang Panginoong Jesucristo ang panggagalingan ng lahat ng kakailanganin ng bawat tao sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang kabuuan at kaganapan ng lahat ng plano ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Kaya kailangang hindi natin ilalayo ang ating buhay sa buhay ng Panginoong Hesukristo sapagkat laging unawain natin ang Panginoong Hesukristo ay panglahat ng panahon. Maaring iba ang ating pagtukoy. Ano po? The way we live and the way we look at things, we have our own perspective based on what we have studied. Pero kung ikaw po ay tutuon sa Panginoong Hesukristo, mas malawak po. It is much wider and it is much deeper kapag nakilala mo ang Panginoon. Kaya sabi nga nung isang awitin na naalala ko ngayon, what we have, what a friend we have in Jesus. Anong kaibigan na meron tayo kay Jesucristo. Kaya nga po, ang buhay po ay magsisimula ay sa dalawang katanungan, the wise and the house of life. The wise and the house of life. Kung maunawaan mo po ang katugunan sa bakit at paano, ganun lang po ang buhay. Ganun lamang pong kasimple. Pag nasagot mo yung katanungan na why, bakit, paano. So why, how, paano. Kaya nga po,
nais kong inyong maunawaan na ang Diyos linikha ikaw at ako na wangis, hawig at nasa larawan niya. At ang pagkalikha sa iyo at sa akin ay napaka-mitikuloso at talagang maingat na nilikha ikaw at ako ng Diyos. Kaya't ikaw ay perfectly designed and perfectly created. Kaya wag mong pipintasan ang iyong sarili, tanggapin mo lamang ang iyong sarili, and the real you will come out when you start to receive you are as who you really are. Wala pong ibang magmamahal sa iyo kundi ikaw. Hello? Kaya pag minahal mo ang iyong sarili, dahil ang sabi ng unang dakilang utos, ibigin ng Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. At ang pangalawa, na gayon din kahalaga, ibigin mo ang iyong kapwa ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa, katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya kung atin pong unawain ang pag-ibig sa Diyos ay iyong pagtitibayin at patutunayan sa pag-ibig mo sa iyong kapwa, at ang iyong pag-ibig sa iyong kapwa para maging makatotohanan, kailangan ang hinahangad mo sa kapwa mo ay higit kaysa hinahangad mo sa iyong sarili. What you desire for others should be far greater than what you desire for yourself. That is life that will be very prosperous. Ang umuunlad po ay yung mga taong ang iniisip lagi kabutihan. Kung sa mag-asawa, laging kabutihan ng kanyang asawa. Kung sa pamilya, laging ang kabutihan ng kanyang anak ang iniisip. At yun po ay pupuspusin ng Diyos ng pagpapala, biyaya. At laging tandaan natin, magtiwala tayo sa ating mga mahal sa buhay. Sapagkat kapag nagtiwala ka, sila ay titibay at tatatag at magkakaroon ng paninindigan. They will be strong, and they will be steadfast, and they will have a sense of leadership and headship. Sapagkat laging tatandaan po natin, laging tayo dinadala ng Diyos sa pamumuno. Kaya nga po ang titulo ng mensahe for this evening, The Davids and the Daniels of God. The Davids and the Daniels of God. Kung atin pong aalalahanin yung tinatawag na fame of David and fame of Daniel, kailangan po na ikaw ay matanyag. And God is in the business of choosing and selecting and making people great. Ang Diyos po ay nasa gawain ng paghirang at pagpili ng lalaki at babae na gagawin niyang dakila. Sabihin mo nawa ako ay mapili. Amen? So, atin pong unawain na ang Diyos po ay naglalakbay ang kanyang paningin. Sinusuyod niya ang buong lupa at naghahanap siya ng lalaki at babae na kanyang gagawing dakila. Tingnan po natin sandali sa 2 Chronicles 16:9, the Davids and the Daniels of God. Kung maunawaan mo po ito, hindi ka mananatiling maliit ang buhay. At hindi ka mananatiling mahirap ang buhay. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, to show Himself is strong in the behalf of them whose heart is perfect toward Him. So, bago po natin basahin ng kumpleto, atin po munang balikan yung first part ng verse 9 na ito. For the eyes of the Lord run to and fro. Eh po ba'y naniniwala nakita ng Diyos ang buong planeta? At naniniwala ba kayo na sinusuyod niya ng tingin ng buong planeta? At ang sabi po dito, to show Himself strong. Ano po ang ibig sabihin? Para ipakita niya ang kanyang sarili na siya ay malakas. He is omnipotent. He is all-powerful God. He is omniscient. He is all-knowing God.
He is omnipresent. He is the Lord, the Lord Jehovah Shammah, the Lord that is always present and the Lord that is always near. Kung ang bawat isa lamang ay magkakaroon ng God consciousness, isang pag-iisip na walang pinagtutuunan kundi ang Diyos, isang pag-iisip na ang lahat ng sitwasyon sa kanyang buhay ay kanyang dinadala sa harapan ng Diyos, mag-iiba po ang buhay kapag ikaw ay laging ang laman ng isip ay ang Diyos. To show Himself is strong in the behalf of them whose heart is perfect toward Him. In the behalf, ang ibig pong sabihin, ay siya ay makikisali sa mga lalaki at babae na ang kanilang puso ay ganap. Yun pong word na perfect sa Tagalog ay sakdal o ganap. In the behalf of them whose heart is perfect toward Him. Pansinin po natin, hindi sinabing whose mind, kundi ang sabi, whose heart. And this also refers to our human spirit. At ang isang inference ng word na heart ay there is feeling. Amen po ba? So hindi po ito hungkag, ito po ay madamdamin. Kaya kung ikaw ay nagtatapat sa Diyos at ang puso mo ay walang inaasahan kundi ang Diyos at iyong sinasambit sa iyong labi na ang tulong mo ay tanging manggagaling ay sa Diyos, you are perfect. Amen po ba? Subalit pansinin po natin from positive statement to negative statement dun sa ikalawang bahagi ng verse 9, herein thou hast done foolishly. Therefore, from henceforth thou shalt have wars. At dito, mula ngayon, ang sabi rito, at dito, kayo ay gumawa ng kahangalan. You have done foolishly. Therefore, from henceforth thou shalt have wars. At dahil kayo ay gumawa ng kahangalan, ang tinutukoy po dito ay ang Israel, kaya mula ngayon, kayo ay magkakaroon ng digmaan. So, ano po yung foolishness na kanilang ginawa? Ating siya sa atin, whose heart is perfect toward Him. So, ang issue po dito, they have a double-minded heart. So, hindi po sa Diyos lamang sila nakatuon. Sa halip na mabuhay na ang laging pag-asa ay ang Diyos, sila umaasa rin sa kanilang lakas, sila umaasa rin sa kanilang material na kasaganaan. So marami silang inaasahan bukod sa Diyos. And that is foolishness. Ang wisdom is to trust no one but God. Amen po ba? Kaya nga ating unawain, pagtitibayin ko po ang perfection at ang steadfastness. Kaya po tinawag tayo, sabi sa Matthew 5:13, that you are the salt of the earth. Sa verse 14, you are the lights of the world. Kung atin pong unawain, ang asin po ay ibinubudbud sana sisira. Tama po ba? Kaya nung araw, kaya ginagawang hamon ang mga pata ng mga baboy para i-preserve. So, preservative po ang asin. Kaya kung atin pong maunawaan, ang daigdig po'y nabubulok sapagkat walang Diyos na kinikilala ang maraming tao. Subalit ikaw at ako ay asin na ibinuhos ng Diyos sa inyong barangay. Laging tatandaan mo po, hindi mapapahamak ang bawat lugar na merong asin sapagkat merong preservative. At atin ding unawain na ang sabi ng Panginoon, you are the lights of the world. The city that is on top of a hill cannot be hid because of the lights. So, saan magiging mabisa ang gamit ng ilaw? Sa dilim.
Kaya kung mapapansin mo po, huwag kang masyadong magiging kritikal at humahatol at humuhusga sa taong masasama ang ugali. Kapag ikaw ay humusga at humatol, kasama ka na sa dilim. Hello? Ikaw ay ilaw, ikaw ay liwanag. Kaya napakahalaga po na ating maunawaan kung ano tayo at ating unawain. Kailangan magpatuloy tayo na ang ating puso ay nakatuon at umaasa lang ay sa Kanya. Tatanungin ko kayo, ano ang inyong pangarap sa buhay? Kadalasan ang pangarap ng mga magulang, mapag-aral ang anak at magkaroon ng magandang buhay. Subalit, kapag yung pangarap na yon ay hindi nakaugnay sa Diyos, makukuha ang tagumpay, pero hindi kasama ang Diyos. Mas maganda po ang magsimula na ang ating mga anak ay kasama ang Diyos. Habang bata pa sila ay kasama na nila ang Diyos. Dahil tayo na may mauna sa ating mga anak, hindi po sila mahihirapan sa kanilang buhay kahit wala na tayo, sapagkat nasanay natin sila na magtiwala sa pagsama ng Diyos. Ang kayamanan po sa isang kisap mata pwede pong mawala yan. Pero hindi po ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga po, tandaan nating mabuti, mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. So blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Kaya kailangan po lubusan tayo nagtitiwala sa Diyos. Sa 37:4 ng Psalms, ano po ang sabi ron? Kaya paunlarin natin ang tiwala natin sa Diyos. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Verse 5, commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. So una, delight, at ang pangalawa, commit, at ang pangatlo, trust. Magpakaligaya ka, unay sa Panginoon, italaga mo ang buhay mo sa Panginoon, at magtiwala ka sa Panginoon, at mangyayari yung iyong inaasahan sa Panginoon. Amen po ba? Kaya nga ating unawain, sisiyasatin natin ang buhay ni David at ni Daniel. Kapag naunawaan po natin kung paano ang dalawang lalaking ito ay makapangyarihang ginamit ng Diyos, hindi po maliit na paggamit, kundi pambihira at malaki. Kaya tatlong bagay ang nais kong inyong matutunan sa dalawang lalaking ito. They are champions. They are giants of faith. Pero ang higit sa lahat, ang Panginoong Hesukristo ang champion ng mga champion. Pero gayon pa man ating i-identify ang ating sarili sa dalawang lalaking ito, si David at si Daniel. So meron po silang katangian. They have characteristics. Though they are two persons, pero makikita natin na meron pong pagkakatulad sila doon sa characteristics nila. And then ang pangalawa, kapag naunawa mo, so know and always remember that God loves you. Alamin mo at laging alalahanin mo na iniibig ka ng Diyos. Atin pong pansinin na kapag ikaw po'y puspos ng banal na Espiritu, dadalhin ka ng banal na Espiritu sa mga pagsubok. Kaya kung ikaw'y nasa pagsubok dahil ikaw ay puspos ng Espiritu. Hello? Dahil hindi ka susubukin nang hindi ka muna nilakipan ng kapangyarihan. Ulitin ko po, hindi ka susubukin malibang ikaw muna ay lakipan ng kapangyarihan at kakayahan. God is just and fair, and He will not test you unless He has equipped you first
unless He has empowered you first. Pag sinabing equip, ikaw ay binigyan ng kakayahan at gamit. Pag sinabing empowered, ikaw ay binigyan niya ng parehong kakayahan niya. Empowerment is the ability of God shared to someone who delight in Him. Kaya yung inyo at ang aking mga pagsubok ay pagkakataon ng Diyos na makagawa ng himala. Amen po ba? Kaya nga ating unawain, kapag naranasan mo ang maliit na tagumpay, ikaw ay matutuwa. At pagdating ng malaking pagsubok, kaya mo na itong harapin sapagkat may karanasan ka na sa pagtatagumpay. Ang maliit at ang malaki ay pareho rin ang paraan. Kung nagtagumpay ka sa maliit, ganun din ang gagawin mo sa malaki na pagsubok. Amen po ba? At lahat ito ay nagsisimulay sa panalangin, lahat ito ay nagsisimulay sa pakikipag-ibigan sa Diyos. Huwag mong tatanungin ang Diyos kapag ikay nasa pagsubok. Huwag mong tatanungin siya, bakit nangyayari ito? Sabihin mo, Panginoon, ano ang ipinagagawa mo sa akin? Lagi pong may ipinagagawa ang Diyos sa bawat pagsubok at yun ang kailangang matuklasan natin. Kaya nga ating unawain at ating basahin ang kasaysayan nung dakilain, gawing dakila ng Diyos si David. Si David po ay pangkaraniwang, alam po natin yon, siya ay pastol lamang ng mga tupa at siya po ay madungis dahil siya po ay nasa bukid at ang kaulayaw niya ay mga tupa. At makikita po natin na wala siyang focus at konsentrasyon sa buhay kundi ang kanyang tupa. Na ibig sabihin kung mamahalin mo yung iyong kalagayan at sitwasyon, at kung hindi ka magrireklamo sa iyong kinalalagyan, sa halip ay magdidiwang at matutuwa. Do not complain in whatever situation God may allow to put you. Sapagkat doon po nagkakaroon ng pagsisiwalat ang Diyos. Kaya ang ipinakita ni David sa Diyos, tapat siya sa kanyang mga tupa. Bagamat ang tupa ay hayop. Pero ang sabi po ng Kawikaan, sabi ni Solomon, ang matuwid ay nagmamahal sa kanyang mga alagang hayop. So ipinakita niya ang katalinuhan at ang kanyang katwiran dahil minahal niya ang kanyang tupa. At maging si Pedro nung kausap ng Panginoon sa John 21, Simon Peter, do you love me? At ang sabi ni Simon Peter, yes Lord, I love you. Then feed my sheep. Then tend my lamb and then feed my sheep. Pakanin mo ang aking tupa at iyong alagaan ang aking mga batang tupa at pakanin mo ang aking tupa. So atin pong unawain, si Pedro po ay hindi pastol kundi siya po ay isang mangingisda. Si David po ay pastol pero siya po ay ginawang hari. Si Pedro po ay mangingisda at siya po ay ginawang alagad at apostol ng Panginoon. At kung atin pong unawain, kapag naipakita natin na mahal natin ang ginagawa natin, na ang ibig sabihin na mahal mo ang ginagawa mo, yun po'y iniaalay mo sa Diyos maliit man yung iyong gawain. Amen po ba? Kaya kailangan po na gawin mo ang mahusay na magagawa mo doon sa maliit mong kalagayan sapagkat ikaw ay nakikita ng Diyos at gusto niyang ipatuklas sa iyo. Ano po? God desire that you will discover personally what God's intention is. Lagi pong maganda yan at lagi pong napakadakila niyan. Kaya nga, hindi agad inilagay sa ministeryo ang 12, kundi sila ay ginawa muna ng alagad. Dumaan muna sila sa mentorship training ng Panginoon sapagkat kailangan po ang ugali ng Panginoon ang maging ugali ng 12. At isa po ang nalaglag at ito ay si Judas dahil hindi nila tinularan ang ugali ng Panginoon. Wala pong buhay na tutularan kundi ang buhay ng Panginoon at walang pag-uugaling gagayahin kundi ang ugali ng Panginoon at walang pananalita na ating bibigkasin kundi yung pananalita ng Panginoon.
Ibig sabihin, kailangan pong tayo ay maalab sa salita ng Panginoon. Ngayon, ano ang nangyari kay David? Tingnan po natin sandali sa 1 Samuel sa 1 Samuel 17:29. Dito ay makikita po natin kung ano ang nangyari kay David sa Book of Samuel. And David said, "What have I now done? Is there not a cause?" So, dun po sa kanyang katanungan, ito po'y napakahalagang katanungan. Is there not a cause? Wala bang dahilan? So, yung kanyang ginagawa ay laging may dahilan. Yung iyong pag-upo ngayon ay may dahilan kung bakit ikay nakaupo. Amen po ba? At yung pag-awit natin kanina sa pag-aawitan natin ay may dahilan. There is a cause why we are singing. Amen? At maunawa nating mabuti kapag naunawaan mo yung dahilan. Meron pong terminology sa personal achievement na tinatawag na cause and effect. Pag nalaman mo yung dahilan, magkakaroon ng bunga yung iyong pagsasagawa nung dahilan. Is there not a cause? Napakaganda pong katanungan. Kaya kung tayo po ay laging magtatanong, ano ba ang dahilan at bakit tayo ay buhay? At bakit tayo ay naging anak ng Diyos? Ano? Kaya ang dahilan. Para saan na tayo ay ginawa ng Diyos na kanyang mga anak? Para saan? Para ba tuparin lamang ang obligasyon na tayo ay makasimba minsan isang linggo sa itinakda ng Diyos na araw? Hindi ka po tatagal doon, maiinip ka. Pero kung alam mo ang dahilan, kung bakit itinakda ng Diyos na ang araw ng linggo ay araw na banal, kapag naunawaan mo po ang dahilan, you will live everything so that you can come to God every day. Warning, and let this mark indelibly into your mind. Do not leave God for the sake of things. Instead, live things for the sake of God. Huwag mong iiwan ang Diyos dahil lamang sa mga bagay, dahil lamang sa mga kaibigan. Huwag. Iwan mo kung kinakailangan ng mga bagay, iwan mo ang mga kaibigan kung hindi sila nakakabuti sa iyong relasyon sa Diyos. Nung pagpasyahan ko po yun, naging maayos ang landas ko. No compromise. Kailangan po ang isang makapangyarihang pagtayo. A great resolve that you have to commit yourself 100%. It is either God or the world. Which of the two is aalay mo ng buong-buo ang iyong buhay? Kailangan po na ialay nating buong-buo ang ating buhay ay sa Diyos. Is there not a cause? Wala bang dahilan? May dahilan ang ginawa ko, sabi ni David. Amen. Hallelujah. Bakit ka naghahanap buhay? May dahilan. Dahil gusto mong bigyan ng baon ng iyong mga anak sa kanilang pag-aaral. Gusto mong bayaran ang kanilang tuition sa kanilang pag-aaral. So yung lahat ng iyong ginagawa ay may dahilan. Tanungin mo ang iyong katabi, alam mo ba ang dahilan ng iyong ginagawa? Kapag naunawa mo ang dahilan ng iyong ginagawa, magkakamit ka sa ang ayon sa iyong naunawaan. At hindi ka mapapagod. Dahil alam mo ang dahilan ng iyong ginagawa. Sa verse 44, tingnan natin. 17:44. And the Philistines said to David, "Come to me, and I will give thy flesh unto the fowls of the air, and to the beast of the field." Yun po yung panlalait. Yun po yung accusation ni Goliath. Yun po yung sarcasm ni Goliath. Ano ang sabi ni Goliath? Halika, at ang iyong katawan ay ibibigay ko sa mga ibon sa alapaap at sa mga
mababangis na hayop sa kaparangan. So, nagsalita ng gano'n si Goliath sapagkat siya higante, 13 feet, at ang laki ng kanyang katawan ay 3 feet. Isip-isipin mo, 13 footers, and then 3 feet ang lapad ng katawan. At si David, 16 years old, na papatay-patay na teenager. Kaya, sa unang tingin ni Goliath, parang siya ay linuloko ng Israel. Bakit itong batang ito ang ihaharap sa akin? Pero laging tandaan po natin, it is not the size of the height of a person that matters. It is the size of the heart and the size of the mind. Amen? Hindi po mahalaga ang taas o ang laki ng sino mang lalaki o babae. Ang mahalaga po ay yung malaking puso na walang inaasahan kundi ang Diyos. Amen. Hallelujah. Ano ang sabi sa verse 45? Then said David to the Philistine, Thou comest to me with the sword and with the spear and with a shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts. Ito po yung kanyang kahigdan. Ito po yung kanyang edge. Ito po yung kanyang kalakihan kaysa higanting si Goliath. Ano ang laman ng kanyang puso? At ang sabi niya, I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. So minamaliit ni Goliath ang Diyos ng Israel, pero ipinagmamalaki ni David ang Diyos ng Israel. At ito ay natuklasan din ni Pablo at ang sabi niya sa mga taga-Epeso, Be strong in the Lord. At ang sabi ni David, Delight thyself in the Lord. Yan, nais kong ipaunawa sa inyo na ang inyong tagumpay ay hindi sa inyong pinag-aralan, ang inyong pag-unlad ay hindi sa inyong hanap buhay, ang inyong tagumpay ay kung ikay magpapakalakas sa Panginoon, ang inyong tagumpay ay manggagaling kung ikay magpapakaligaya sa Panginoon at aasa lamang ay sa Panginoon. Hindi mo ito maunawa sapagkat ang iyong isipan ay nakatuon sa sinabi sa iyo ng mga nagturo sa iyo. Please, go to the wonderful and wise mentor of all times and of all season. And who is that great mentor? Jesus Christ. Amen po ba? Kaya nga ating unawain, magpakalakas tayo sa Diyos. So I come to thee in the name of the Lord of hosts. Matatapang po ang mga taong malakas sa Diyos. Oh, glory. The God of the armies of Israel, whom thou hast defied. Verse 46. So ang isa pong taong malakas sa Diyos ay may self-prophecy na sasabihin sa kanyang kaharap. This day will the Lord deliver thee into mine hand. Bakit siya nakatiyak na siya'y mananalo? Sapagkat ang kanyang focus ay ang kaluwalhatian ng Diyos. So David bias is the honor of God. David weakness is the honor of God. Ang kahinaan ni David ay wag na wag ninyong sasalingin ang aking Diyos. Wag na wag ninyong mamaliitin ang aking Diyos. Hindi tayo magkakasundo because my God is the God of all creation. Kailangan ipinagmamalaki natin ang Diyos. At dahil inaaglahi ang Diyos, dahil namumusong si Goliath sa Diyos, ano ang sabi niya? This day will the Lord deliver thee into my hand, and I will smite thee. So sinabi niya kung paano niya papatayin yung higante. I will smite thee and take thine head from thee, and I will give the carcasses of the host of the Philistines this day into the fowls of the air. Mas matapang po si David. Dahil ang sabi ni Goliath, si David lamang ang kanyang pinupuntirya. Si David, ang pinupuntirya niya, yung lahat ng kasama niyang mga sundalo. Na ang lahat ng laman ninyong mga Pilisteo ay pakakain ko. Sinong mas matapang sa dalawa? And I will give the carcasses of the house of the Philistines. So yung inyong mga bangkay na aming papatayin ay ipakakain namin saan? Fowls of the air and to the wild beasts of the earth.
That all the earth may know that there is a God in Israel. Kailangan pong laging iyong unawain that God is the greatest God at kailangan ang iyong pagmamalaki na hikayatin ang taong nasa paligid mo so that they will respect God as the great God of all flesh, as the great God who created everything. Amen po ba? Kaya matapang si David sapagkat malakas siya sa Diyos. At kaya siya malakas sa Diyos dahil lagi niyang pinararangalan ang Diyos. Lagi po niyang inaawitan ng Diyos. Amen? Kaya kung gusto mong tumino ang iyong buhay, gawin mong pangunahin sa iyo ang Diyos. Laging tandaan po natin, kapag hindi ka naging maalab sa Diyos, may taong darating sa iyo na lalo kang ihihiwalay sa Diyos. Pero kapag maalab ka sa Diyos, hindi ka papayag na ang sino man tao ihiwalay ka doon sa alab na yon. Hindi ako papayag. I will not compromise the great place that God has placed me in His heart and hands. Hallelujah. That all the earth may know that there is a God in Israel. Na malaman ng buong lupa na may Diyos sa Israel. Na malaman ng buong Pilipinas na may Diyos sa aking pamilya. Hallelujah. Na may Diyos sa simbahang ito. Amen. At ang Diyos natin ay buhay sapagkat ito ay ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Nawa ito ay paunawa sa iyo ng banal na Espiritu. At kung titingnan po natin, papasok yung tanong, paano? How? And this is a mystery. Ito po isang hiwaga. But if you understand a mystery, there will be several mysteries that you will be confronted with. Each time, God will reveal the key secret to the secret of a mystery. And when you understand a mystery, then you will have a mastery. Amen po ba? So from a mystery to mastery, sapagkat hindi ka na matatakot sa mga suliranin. At katulad ni David, masasabi mo na ang mga bangkay ninyong lahat ng Pilisteo ipakakain ko sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop. Napakatapang po niya. At ano po ang sabi sa verse 47? And all this assembly shall know that the Lord saveth not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands. Hindi sa pamamagitan ng tabak at ng sibat ang pagliligtas ng Panginoon, sapagkat ang labanan ay ang Panginoon ang makikipaglaban, at kayo ay ibibigay sa aming mga kamay. Glory. At ang sabi sa verse 48, and it came to pass when the Philistine arose and came and drew nigh to meet David, that David hasted and ran toward the army to meet the Philistine, singular, Goliath. Sa verse 49, and David put his hand in his bag and took thence a stone, and slung it, and smote the Philistine in his forehead, that the stone sunk into his forehead. Isang bato lang na maliit ang katapat ni Goliath. And he fell upon his face to the earth. Is there any power on that stone? No. The power is in the name of the Lord. Kaya dun sa maliit na bato, kasama ang kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon. The name of the Lord is a strong tower, and the righteous runs into it, and they are saved. Ang pangalan ng Panginoon ay katulad ng matibay na tore at ang matuwid ay nagmamadaling tumatakbo doon at sila ay naliligtas sapagkat sa pangalan ni Jesus, ikaw at ako'y magtatagumpay. Sa pangalan ni Jesus, ikaw at ako ay gagaling kung tayo magkakasakit. Sa pangalan ni Jesus, ikaw at ako ay makababayad ng utang. Sa pangalan ni Jesus, ikaw at ako ay mapagpapala ng Diyos. Amen. Hallelujah. Glory. So you are like David. Amen? Kaya ang sabi sa verse 50, so David prevailed over the Philistine with a sling and with a stone, and smote the Philistine and slew him,
Sang-ayon sa kanyang sinabi, but there was no sword in the hand of David. Kaya ang kinuha niyang tabak ay yung tabak ni Goliath. At pinutol ni David ang liig ni Goliath. Ang ulo ay pinutol. Kaya nais ko pong ipaunawa, kapag ikaw ay malakas sa Diyos, masasabi mo ang iyong pagtatagumpay sa kinabukasan. Amen. Be strong in the Lord. Delight thyself in the Lord. In everything acknowledge Him, and He shall crown your effort with success. Blessed are those who trust in Him. Blessed are those who are poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Tingnan naman po natin si Daniel. Si Daniel po sa 6:22 ng Book of Daniel. Ipakikita ko po sa inyo na ito pong dalawang lalaking ito ay anointed for great success. The same anointing is with every one of us, young and old. My God hath sent His angel and hath shut the lions' mouths, that they have not hurt me. For as much as before Him innocency was found in me, and also before thee, O King, have I done no harm. So, ano po yung innocency? Ang isa pong sanggol ay sa age of innocence. Ano po ang innocence? Walang muwang. Ano po? So, pansinin po natin, for as much as before Him, innocency was found in Him. And also before thee, O King, have I done no harm. So sa harapan ng Diyos, siya ay walang muwang sa kasalanan. Ibig sabihin, He hate evil. He avoids sin. He never compromised the truths. Kaya nga, unawain nating mabuti, hindi siya naging taksil sa kanyang relasyon sa Diyos, at hindi rin sa haring kanyang pinaglilingkuran. So siya ay tapat sa kanyang hari at tapat din siya sa kanyang Diyos. Kaya ating ilagay ang ating sarili, kailangang tapat ka sa Diyos at tapat ka sa iyong magulang at tapat ka sa iyong pamilya. Amen po ba? Huwag na huwag mong lalaktawan itong tatlong order ng mga pangunahing dapat nating ginagawa, pagtatapat sa Diyos, pagtatapat sa magulang, at pagtatapat sa sarili mong pamilya. Amen po ba? At doon, magigi kang matibay at matatag sapagkat sasamahan ka ng Diyos araw at gabi. At ang sabi po sa verse 28, dumiretso na po tayo sa sentro. So this Daniel prospered in the reign of Darius and in the reign of Cyrus the Persian because of his innocency, because of his faithfulness to God and to the kings. Ang dami pong nagpalit-palit na hari sa lugar na iyon at siya lagi ang pinipiling tagapayo ng mga hari. So, he prospered. Why? Because he is innocent in the sight of God and he never hurt the king. Ibig sabihin, kanyang pinaglilingkuran ng tapat ang Diyos at pinaglilingkuran niya ng tapat ang kanyang hari. Kaya kung ikaw ay tapat na naglilingkod sa Diyos at sa iyong boss, at tapat na minamahal mo ang iyong asawa kung ikay may asawa at ang iyong mga anak, ikaw ay kalulugdan ng Diyos at ikaw ay sasamahan ng Diyos at ikay pararangalan ng Diyos at ikaw ay pupuspusin ng Diyos ng mga tagumpay. Ganyan po kasimple ang buhay. Kaya nga po ating unawaing mabuti, the characteristic of a David and a Daniel of God, first, he has a pioneering spirit. Then second, he has powerful determination and unwavering resolve. So pioneering spirit, and then mighty determination and powerful resolve. Ibig sabihin ng pioneering spirit, siya po ay, yun pong pioneers, ang ibig sabihin ay walang takot yan.
Ito pong mga pioneers ay gumagawa ng daan sa lugar na nagubat. Trailblazer. Nang ibig sabihin siya ang gumagawa ng sibilisasyon. Kaya nga unawain mong mabuti, with the Spirit of God, you have a pioneering spirit na kung sa inyong pamilya, lahat ay hindi lubhang maunlad, simula ngayong sandaling ito, with the pioneering spirit that comes from the Holy Spirit, mag-iiba ang iyong buhay, kaibang-kaiba kaysa iyong mga kamag-anak. Amen? Kaya kailangan ikaw ay magkaroon ng determinadong pagpapasya na ang Diyos ay kakasamahin mo sapagkat kay Hesukristo ikaw at ako ay kaibigan ng Diyos. Kaya ipagpatuloy mo yung buhay na relasyon at magpatuloy ka sa magandang paninindigang ito na ang Diyos lamang ang iyong sasanggunin, sa Diyos ka lamang laging hihinga ng lahat ng iyong suliranin, at sa Diyos lamang ikaw hihingi lagi ng tulong, at ang Diyos ang pipili ng tao na hindi ka susumbatan sa kanyang gagawing pagtulong. Purihin ang Panginoon. Ngayon, ang pangalawa na dapat nating maunawaan, at huwag mong lilimutin, number 1, huwag kang lilimot. You are highly favored. Ikaw po ay pinangaralan. You are highly favored. And then, ang pangalawa po, you are greatly accepted. Ikaw po'y tanggap ng Diyos, maging sino man tayo. Tanggap tayo ng Diyos. It is not who we are, but who He is. You are mightily, highly favored, and you are greatly accepted, and you are deeply loved. Grabe po ang lalim na pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. And then fourthly, you are fully persuaded in the beloved. Sa umiibig sa atin, we are highly favored, we are greatly accepted, and we are deeply loved, and we are fully persuaded. Then thirdly, this is a challenge. Don't bother to be like other people. Amen. Huwag ka nang maghangad pa na magiging katulad ng sino mang tao. Dahil ika'y nilikha ng Diyos na kaiba at wala kang katulad na tao. So, huwag mong pag-aaksayahan ng panahon na tumulad pa kung kani-kaninong tao, tuklasin mo ang plano ng Diyos sa iyo. Bumalik tayo sa katanungan at ating tingnan muli yung 1 Samuel 17:29 doon sa magandang katanungan ni David. Ating tingnan yung katanungan, is there not a cause? Bakit dumaraan tayo sa pagsubok? Bakit dumaraan tayo sa krisis? Bakit dumaraan tayo sa kabiguan? Para maunawa natin ang dahilan. Kailangang maunawaan mo po ang layunin ng iyong pagkalikha at ang ginagawa ng Diyos para makapagtagumpay ka ng ganap dun sa pagkalikha sa iyo. Kaya nga po, tuklasin mo kung ano ang pangarap at layunin sa iyo ng Diyos. Amen po ba? Kaya kailangan pag natuklasan mo ito, manindigan ka. Ikaw po ay gagamitin ng Diyos sa isang pambihirang paggamit. Pero magsisimula ka ngayon at sasabihin mo, heto po ako, Panginoon. Gamitin mo po ako. Here I am, God. Use me. Yun po ang hinihintay ng Diyos sa iyo. Heto po ako, Panginoon, gamitin mo po ako. Huwag nating kalilimutan, you are not for your place only. Tayo po'y nilikha ng Diyos para dalhin ang mabuting balita sa lahat ng panig ng mundo. Kaya kung ikaw po'y magpapasya na gawing iyong pasanin ang mabuting balita at pagpapatutuo sa Panginoong Hesukristo, doon ka po iaangat ng Diyos. Sapagkat ang Panginoon ay sasama sa mga taong
ipinapatutuo lang ang kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Kaya ipagmalaki mo, pag may nagtanong, bakit napakatalino mo? Sabihin mo, dahil kay Jesus. Bakit ka laging nakabebenta ng malalaking benta? Dahil kay Jesus. Laging ipagmamalaki mo, siya ang dahilan. At bakit ka naman pagpapalain ng malaki ng Diyos? Para ang Diyos ay maparangalan na kaya ka maunlad dahil kasama mo ang Diyos. At siya ang nagbibigay ng kapangyarihan at kakayahan na ikaw ay maging mayaman at napakayaman para sa kaluwalhatian niya. Kaya nga po sa kabuuan, nais kong iyong maunawaan na may dahilan kung bakit tayo ay nasa sitwasyon natin. May dahilan. At ang ibig ng Diyos, siya ay iyong pagtiwalaan at laging ipagsabi. Bow down your head and let us pray. O Diyos na dakila amang makapangyarihan, David was used by you so powerfully and so greatly, even Daniel. And let that anointing be upon each one. A powerful anointing of your Holy Spirit na makapagpatuloy po ang bawat isa sa kainaman ng iyong malaking pangarap para sa bawat isa. At sa kanilang pagpapasya at pagtuklas dun sa pangarap mo, lakipan mo sila ng pag-ibig para isagawa ito at mangyari. At ito ay kanilang kamtin para sa kaluwalhatian ng banal at dakila mong pangalan sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Muli, sabihin natin ang ating sinabi nung unang araw na tayo maborn again. Sabihin natin ang sabay-sabay, Jesus, ikaw ay tinanggap namin na aming sariling tagapagligtas, Panginoon at Diyos. Kaya muli,